Ang araw mga bata, manatili po tayong nakatayo at tayo po ay mananalangin na pangungunahan ni Jessa. Amen. Bago po maupo ang lahat, tiyakin po muna na walang kalat ang inyong pangapaligid at maayos ang inyong mga upuan. So wala po bang lumiban sa ating klase ngayong araw? Wala. Okay, mainam naman po kung ganon. So ngayon po, araw na ito ay tatalakayan natin ang mga rehiyon sa Pilipinas o ang mga rehiyon na matatagpuan sa Pilipinas. So, ang bawat rehiyon po ay may mga probinsya na matatagpuan dito at mga kultura na kani-kanilang mga maipagmamalaki. So, ngayong araw po na ito ay tututukan natin ang rehiyon 9 hanggang NCR or National Capital Region. So, handa na po ba ang lahat? Bigyan nyo nga po ako ng isang palakpak. Ayan, mukhang handang-handa na nga ang lahat. So, ngayong araw po na ito, ang una nating tatalakayin ay ang Rehiyon 9 or Region 9, Zamboanga Peninsula. So, maaari mo bang basahin ang Region 9, Zamboanga Peninsula, Shanea? Thank you, Shanea. So, ang Zamboanga or ang Rehiyon 9 po, Zamboanga Peninsula, ay tinatawag na Zamboanga Peninsula. Ito po ay nasa kanlurang bahagi ng Mindanao. So, dito po matatagpuan ang mga probinsya ng Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, at Zamboanga Sibugay po. So, ang salita po dito or ang lengguwahe po dito ay Chobacano, Cebuano, at ang ibang mga tao po dito sa Zamboanga Peninsula ay marunong magsalita ng Spanish or Espanyol. Sa tingin nyo po kaya bakit? Tama, dahil nung sila po ay nasakop ng mga Espanyol ay nabahagian sila ng mga kultura pati na rin ng mga lengguwahe ng mga ito. Kung kaya ang ilang mga tao po dito or ang mga ilang lugar dito ay marunong magsalita ng Spanish or ng Espanyol. So, ang isa po sa maipagmamalaki ng mga taga Region 9 or Zamboanga Peninsula ay ang Spanish sardines. So, nakakain na po ba kayo ng Spanish sardines? Okay, ito ay isang uri ng sardinas. So, ang Spanish sardines po ay isang uri ng sardinas. Isa po itong uri ng isda. So, meron po dito sa atin na mabibili yung nakalata or naka-jar. Pero, ang isa po sa maipagmamalaki ng mga taga Zamboanga Peninsula ay fresh yung sa kanila dahil sila mismo ang humuhuli ng mga ito at ginagawang Spanish sardines. So, gusto niyo po bang makatikim ng Spanish sardines? Okay, ayan, si teacher din, gusto din niya makatikim ng Spanish sardines. So, ngayon po, ang pinagkakabuhayan po ng mga taga Zamboanga Peninsula ay ang fishing and farming po. So, ano na nga ulit ang Region 9 or Rehiyon 9? Zamboanga Peninsula. Very good. So, ngayon naman po ay dadako tayo sa Region 10. Region 10 or Northern Mindanao. So, ano na nga po ulit ang Region 10? Northern Mindanao. Very good. So, maaari mo bang basahin ang Region 10? Samantha. Okay, thank you, Samantha. So, ang Rehiyon 10 o Region 10 na tinatawag na Northern Mindanao ay matatagpuan sa hilagang bahagi ng Mindanao. So, ang mga probinsya na matatagpuan dito sa Region 10 ay ang Bukidnon, Camiguin, Lanao del Norte, Misamis Occidental at Misamis Oriental. So, ang rehiyon ang language or ang salita po na sinasalita dito ay Waray. So, sino po dito ang marunong magsalita ng Waray? Kahit si teacher po, hindi siya marunong magsalita ng Waray. So, ang isa po sa pinagmamalaki ng mga taga Northern Mindanao ay ang pastel o tinatawag na cream puff. O mas kilala po dito sa atin ito as cream puff po. Pero sa kanila po ay pastel ang tawag dito. Isa po itong uri ng tinapay kung saan tinapay siya sa labas na meron siyang cream na piling sa loob or may cream na palaman. So, masarap po itong isawsaw sa kape tuwing
umaga. So, yung nabibili po dito sa may Goldilocks, medyo matigas yung tinapay niya sa labas. Pero, masarap naman siya. So, ang isa po sa pinagkakabuhayan or ang mga pinagkakabuhayan po dito sa Region 10, Northern Mindanao ay ang fishing, farming at forestry. So, again po, ano na nga ang Region 10? Northern Mindanao. Very good. So, ngayon naman po ay dumako tayo sa Region 11. So, ano na nga ang Region 11? Davao Region. So, maaari mo bang basahin ang Region 11, Ate Sheila? Thank you, Ate Sheila. So, ang Region 11 po ay tinatawag na Davao Region. Ito ay nasa timog silangan ng Mindanao. So, ang mga probinsya na matatagpuan dito ay Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Occidental, Davao Oriental, at Davao de Oro. So, ang isa po sa sinasalita dito ay Davaoenyo. So, ang isa po sa pinagmamalaki ng mga taga Davao Region ay ang kanilang prutas na pagkakasarap at pagkakamahal. So, sino po dito ang nakakaalam sa prutas na durian? Nakakita na po ba kayo ng durian? Nakaamoy na po ba? Nakakain na po ba? Okay, so ang durian po ay isang uri ng prutas. Ito ay may tusok-tusok sa kanyang balat at kulay dilaw sa loob. So, ang durian po ay isang klase ng prutas na may hindi kaaya-ayang amoy pero masarap at mahal. So, isa po ito sa pinagmamalaki ng mga taga Region 10. Region 11, Davao Region. Ito po, or gumagawa po sila ng ilang mga produkto gamit to, katulad na lamang ng candy, pastillas, at marami pa pong iba. So, again, ano na nga po ang Region 11? Davao Region. Very good. So, ngayon po, dadako tayo sa pinagkakakitaan or sa hanap buhay naman ng mga taga Region 11. Ito po ay wood processing. So, sa wood processing po ay ang Davao Region po ay sagana sila sa lumber. Kung kaya't isa po ito sa kanilang pinagkakakitaan. Ngayon po ay Region 12 or mahirap bigkasin. Soc-Sargen. Sa tingin nyo kaya bakit siya Soc-Sargen? Okay. So, ang Region 12 po, Soc-Sargen. Ang sumusunod na region ay Region 12 na tinatawag na Soc-Sargen. Nasa gitnang bahagi ito ng Mindanao kung kaya't tinatawag din siya na Central Mindanao. So, kasama rito ang mga probinsya ng South Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani, at General Santos City. Excuse me po. At doon sa mga probinsya na nakapaloob dito, doon nakuha yung Soc-Sargen. So, ngayon po, ang isa po sa sinasalita dito ay ano ang sinasalita sa Soc-Sargen? Tivoli po. So, ang isa sa sinasalita dito ay Tivoli. At ang pinagmamalaki ng mga taga Soc-Sargen ay ang tinagtag at maruya. So, sino na dito nakatikim ng tinagtag? Ang tinagtag po ay isang pagkain na, or sa English ay tinatawag na crispy rice roll. Kumbaga, tutong na parang matamis. So, gusto ko makatikim ng ganito. At maruya. Ang maruya po ay familiar naman na tayo dito dahil ito ay niluluto din naman dito sa atin. Ito ay gawa sa saging. So, ngayon po, ang pinagkakabuhayan dito sa Soc-Sargen ay ang tuna fishing. Dahil dito po matatagpuan ang tuna capital of the Philippines. Ito po ang General Santos City. So, yung mga hindi po kumakain ng baboy, manok, pwede po tayong magtuna na lang. At dito sa may Soc-Sargen region ay maraming tuna. So, next po ay Region 13 or Caraga Region. So, maaari mo bang basahin ang Region 13 Caraga Region? Ate Irish?
Thank you, Ate Irish. So, ang susunod naman na region or rehiyon ay ang Rehiyon 13 na tinatawag na Caraga Region. Ito naman ay nasa hilagang bahagi ng Mindanao. At ang Caraga Region ay punong-puno ng mga magagandang beaches at mga natural na tanawin. Ito po or sa Caraga Region magandang maglibot, magpahinga kung gusto mong mag-relax. Ayain nyo na yung pamilya nyo sa Caraga Region o sa Region 13. Dito po kasi matatagpuan ang Surigao Islands. At ang salita po na sinasalita dito ay Surigaynon or Bisayan. At ang isa sa pinagmamalaki ng mga taga Region 13 Caraga Region ay ang kanilang adobong sahang. At sino po dito ang nakakaalam ng adobong sahang? Okay, ang adobong sahang po or adobong suso, isa po itong uri ng sea snail. Ito po ay malaking suso na matatagpuan sa mga bato-bato na ginagawa nilang dish. Ang sarap. Ngayon po, ang pinagkakabuhayan po dito or ang Caraga Region po ay sagana sa kanilang mga agricultural products kung saan ito po yung mga pinagkakakitaan dito. Katulad na lamang ng mais, saging at coconut or mga buko. Ngayon, dumako naman tayo sa car. So, sino na nakakaalam or sino nakakaalam ng meaning ng car? Hindi ito yung car na dinadrive ha. Ang car po or Cordillera Administrative Region ay isang rehiyon. Ang rehiyong administratibo ng Cordillera or sa English nga po ay Cordillera Administrative Region or CAR ay isang rehiyon ng Pilipinas na matatagpuan sa Hilagang Luzon na binubuo ng mga lalawigan ng Benguet, Ifugao at Mountain Province. Dito matatagpuan ang Baguio. Ang isa sa pinagmamalaki ng mga taga CAR or Cordillera ay ang Banawe Rice Terraces na talagang napakaganda naman at ang kanilang Mount Pulag kung saan dito matatagpuan yung mga ulap na parang dagat. Kapag broken ako, doon ako pupunta. Aakyat ako sa Mount Pulag. Ngayon po, ang pinagkakakitaan dito ay ang mga highland vegetables. Katulad na lamang ng broccoli, kung saan ito ay inaangkat nila or dinadala nila sa mga karatig bayan kung saan tayo ay bumibili or binibili natin sa palengke. Ito po ay masarap at may mga ilang gulay po kasi na dun lang tumutubo sa kanila. Ngayon naman po ay dadako tayo sa panghuli. Ito po ay ang NCR or National Capital Region. So ano na nga ang NCR? National Capital Region. So, ang NCR ay rehiyon kung saan nabibilang ang Metro Manila. Tanong, ma'am, bakit po hindi kasali ang CAR sa NCR? Dahil ang NCR po ay may mga bayan po ito sa paligid ng Metro Manila. At ang CAR naman po ay nasa malayo na sa Metro Manila kung kaya't hindi siya sakop ng NCR. So, may mga kanya-kanya silang mga bayan or probinsya at may mga kanya-kanyang kultura kung kaya't hindi sila o hindi sakop ng NCR ang CAR. So, sino na dito nakapunta sa Metro Manila? Sa Mall of Asia. Pinakamalaking mall sa Pilipinas. So, ayan. Sa Metro Manila po matatagpuan or ito sa pinagmamalaki ng NCR ang mga magagandang pasyalan katulad na lamang ng Intramuros, Rizal Park at ang Mall of Asia nga. At syempre, dito nagaganap or isa ito sa parang gitna ng Pilipinas or capital kung tawagin. So, dito nangyayari lahat. Dito ay parang masyado ng advance yung mga ano dito. May mga sasakyan na, may taxi na. So, ibang-iba sa probinsya. So, yun lamang po. So, again po, ano na nga po ang Region 9? Region 9 ay, balikan natin, ang Region 9 ay ang
nakalimutan na. Zamboanga Peninsula. Region 10 naman po ay Northern Mindanao. Ang Region 11 naman po ay Davao Region. Region 12, Central Mindanao. Region 13, Caraga Region. Region or CAR. Ano muna ibig sabihin ng CAR? Cordillera Administrative Region or CAR. At ang panghuli ay ang NCR. Ano ibig sabihin ng NCR? National Capital Region. Very good. So, may natutunan po ba? Did you learn something today? Nakinig po ba? Ayan. Mainam naman po. So, yun lamang po at goodbye class. Maraming salamat sa pakikinig.